Dear Kuya Sam, itago mo na lang ako sa pangalang Jem. Naranasan ko ito noong 2019 sa Bicol. Sa lumang bahay ng lola namin. Matagal na tong iniwasan ng pamilya namin. Pero nung summer na yon, pinilit ako ni Mama na samahan siya ron para linisin ang bahay at mabenta na rin sa wakas. Tahimik na lugar at luma na ang bahay. Amoy alikabok, kahoy at parang may konting sunog. Sabi ni Mama, wag ko na raw pakialaman yung lumang kwarto sa dulo ng pasilyo. Hindi raw importante yon. Pinako na raw ang pinto dati pa. Pero napansin ko, may kwintas na nakasukbit sa doorknob, parang rosaryo na putol. Pero dahil sa kuryosidad ko, Kuya Sam, at pagiging usyusero na rin, binaliwala ko ang bilin ni Mama isang araw. Habang nasa palengke siya, sinubukan kong pasukin ang lumang kwarto. Doon ko nalaman na hindi naman pala talaga nakalock ang pinto. Pinihit ko lang ang doorknob at kusang bumukas. Sa pag-ikot ng knob, tuluyang naputol ang rosaryong nakasabit doon at nagkalat sa sahig ang mga piraso nito. Dahil halatang lumana, winalis ko na lang. Pagpasok ko sa loob ng kwarto, wala naman akong nakita agad na kakaiba. Puro lumang gamit lang ng matanda na kalat-kalat. Kaya ang ginawa ko, nilinis ko na lang. Pero habang nag-aayos ako, may natabig akong garapon. May lamang likido na kulay dilaw at mabaho ang amoy. Nang mabasag ito sa sahig, agad itong natuyo at naglabas ng maitim na usok. Medyo kinabahan ako. Pero dahil nawala naman ang amoy at tuyong-tuyo na ang sahig, winalis ko na rin ang basag na garapon at isinama sa basurahan kasama ng sirang rosaryo. At doon nagsimulang mag-iba ang lahat, Kuya Sam. Nung unang gabi, mahihinang tunog pa lang. Parang kaluskos sa bubong. Pero nung sumunod na gabi, may nagbago. 3 oras, 17 minuto ng umaga. Eksaktong oras. Nagising ako. Pero parang may humihinga sa tabi ko. Mabigat. Mabaho. Nung tumingin ako sa kisame, may basang marka ng kamay. Isa lang. Sa mismong itaas ng kama ko. Gusto ko na sana umuwi. Pero pinilit ko na lang tiisin. Hanggang sa huling gabi. Doon ko na naramdaman, hindi lang ako ang natutulog sa kwarto. May kasabay ako sa kama. Sobrang lamig, parang yelo ang balat. Pero nung tumingin ako sa salamin, nag-iisa lang ako dapat na naroon. Pero 2 ang refleksyon. At doon ako napasigaw. May matandang babae sa likod ko. Duguan ang mata. Gumuho ang salamin. Nawalan ako ng malay. Pagmulat ko, nasa labas na ako ng bahay. Nakalabas mag-isa. Si Mama? Wala. Yung buong bahay, sarado lahat ng pinto, parang walang tao. Tinext ko siya. Sabi niya nasa bahay lang siya ng kaibigan niya sa bayan. Simula pa nung unang gabi. Ang mas malala, hindi kami sabay umuwi. Hindi siya nagbalik sa bahay ni Lola. Wala raw siyang planong pumasok doon ulit. Sino ang kasama ko sa loob ng 4 na gabi, Kuya Sam? Hanggang ngayon, tuwing alas 3:17 ng umaga, nagigising pa rin ako. Minsan, naririnig ko pa rin yung bulong mula sa sulok ng kwarto ko dito sa Maynila. Umalis ka. Umalis ka. Pero wala na akong matatakasan. Dahil kahit saan ako lumipat, sinusundan niya ako. At kagabi lang, bumukas na naman ang pinto. At sabi, Umalis ka. Umalis ka.